Balitang-balita sa buong Kamaynilaan ang isang malaking pagtitipon na magaganap sa bahay ni Kapitan Tiago. Mabuti naman, gumayak kayo. Kapitan Tiago! Magandang araw mga binibini ko. Magandang araw. Magandang araw po. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Kapitan Tiago. Magandang araw. Asawa ko pala. Isa-isang nagtungo sa hapagkainan ang mga panauhin. Si Padre Sibayla ay masayang-masaya, samantalang masama naman ang loob ni Padre Damaso. Pinag-aagawan ni Padre Damaso at Padre Sibayla ang upuan ng kabisera. Ipinahain ni Kapitan Tiago ang tinolang manok. Natapat sa pinggan ni Padre Damaso ang mangkok na may lamang leeg at isang pakpak. Humigop siya ng sabaw at ibinagsak ang kutsara at isinulong ang pinggan. Habang nagaganap ang piging, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang mga panauhin ni Kapitan Tiago. Marahil ikaw ay nakakalimutan na ng iyong bayan dahil sa tagal mo sa Europa. Kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko siya. Aling bansa sa Europa ang naiibigan ninyo? Kahit aling bayan sa Europa, dahil ang Espanya sapagat ito ang aking pangalawang inang bayan. Ano naman po ang pinakamalagang bagay na inyong nakita na katangi-tangi sa pamumuhay, sa pananampalataya at sa lahat na? Bago ako tumungo sa isang bayan, pinag-aaralan ko muna ang kanilang kasaysayan. Iyan lang ba ang alam mo? Kahit ang mga bata sa paaralan ay alam na niyan. Nangamba ang lahat na baka magkaroon ng kaguluhan. Mga Ginoo, ipagpatawad niyo ang aking pag-alis sapagkat marami pa akong lulutasin para sa kabutihan ng Espanya at ng Pilipinas. Nakita niyo? Yan ang dulot ng pag-aaral sa Europa. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos ng hapunan? Abangan sa mga susunod na mga kabanata.